Guys, kung makikita nyo, solo ko dito. Spot ko dito. Ayun o. Diba? Galing na ako doon kanina pero nakita ko kasi to. Ito maganda mag-content to, solo kasi. So, eto na. Punta na tayo sa aking kinalikot. Ito nga pala guys, yung isa sa mga unang modification na ginawa ko. Hindi pala. Ito yung unang gastos ko kay Brin Literal. Na itong air filter na to ay original HKS na binili ko kay John Uroto sa Quezon Up. Nagkaroon ako ng adapter delete dito kasi meron siyang, yung dating nakalagay na air filter dito ay 4 inches yung diameter nitong sa inlet dun sa bibig ng air filter. 4 inches, kaya naglagay siya ng reducer. Fittings yun na, ewan ko kung aluminum ba yun, pero ang ganda kasi ng pagkakagawa. Dinilit ko yung adapter niya dito. Ito, nakuha ko lang sa bodega. Then, nirelocate ko nga pala tong boost controller kasi dito siya dati nakalagay. Itong ayang lagay ng bolt na yan, nakapa-upright siya. Ngayon, hiniga ko na lang. Tapos, kung makikita nyo, dati kasi siyang wala talagang gap dito. So, nakadikit siya sa may fuse box. So, dikit-dikit. Dahil nga dinilit ko yung adapter niya, yung reducer. Ayan, nagkaroon siya ng at least 3 finger gap. So, mga 2 inches yon. Na good thing dito kasi, 'di ba, yung airflow. Pero ang gusto ko nga, from here, magi-straight through na lang siya, hindi siya naka-S-bend. Kasi, naintindihan ko naman bakit siya naka-S-bend kasi dating lagayan to ng battery. 'Di ba dito nakalagay yung stock na battery. Which dito kasi kay Brin nasa likod na siya, nirelocate na rin. So, ilalagay ko lang dito, straight ko. Para kasi yung air duct niya na dito manggagaling, ayun, diretso na siya dito. Plus, 'di ba, may butas dito. So, more air siya. Unlike dito, mas maganda yung hangin na pumapasok dito. So, yun lang naman. Ito nga pala yung Technocast na mags. 17 siya na wrap around 20540 series na goma. So, tingin ko naman, ewan ko, sabi kasi ni Chrissy, ayaw niya daw nun eh. I mean, sabi niya kasi hindi daw bagay, pero gusto niya yan kay Remy. Hindi din ata. Pero tingin ko yan, oh, 'di ba? Pampatanggal umay. Ano sa tingin niyo guys? Bagay ba yung gold? Gold mag sa two-tone color ni pangalan to? Sa two-tone color ni Brin, 'di ba? Ang ganda oh. Ito yung turbo timer ko. Pero una sa lahat, pagpasensyahan nyo na, wala akong cover. Ayan, magkakaroon din yan balang araw. Pero ito lang muna yung pansinin nyo. Wait, ayaw nyo mag-focus, lipat tayo sa cellphone. Okay guys, ito nga pala yung turbo timer. Shout out muna dahil sponsored siya ni Kuya Matt Alvero. Yan, isa ring addict yun sa Corona. May 3 siyang Corona. Tatry ko siyang buksan guys para makita nyo yung mga modes niya. Kasi kung makikita nyo dito, may AF, O2, battery, tsaka time. Yung AF ay yung airflow meter. Then O2 meter, tapos battery voltage meter, tapos yung time kung saan automatic siyang magsha-shut off yung engine. So ngayon naka-off, kaya ayan. Accessory key, tapos ignition key. Ayan. Hello doggy, nanood ka sa akin? Ano ka ba? Babae ka, sakto ka kay Sultan. Ngayon naka-off siya. Yung setting na yan, off siya na kapag, let's say running yung engine, tapos naka-off yung setting niya ngayon. So parang wala lang turbo timer. Literal na naka-off yung kinabit natin dyan. So ayan, pagbabagoy natin yung mode, long press sa right, tapos ayan yung unang setting niya. 10 seconds yung pinakamabilis na timer niya kapag sinut off ko tong key. So ayan, countdown yan. Sige, sample natin. So isa-set ko siya ng 10 seconds. Ibalik natin sa left button. Ayan, pag sinut off ko siya, automatic na siyang may countdown. Diba? Ayun na. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, automatic na off na yan. Yung buong ano niya, buong ignition. So bubuksan ko ulit para mag-demo tayo.
ang default ko ay 30 seconds lang. Pero kapag yung kunyaring nagkaroon kami ng run, bumira ko bago pumarada, tina-timer ko siya ng 2 minutes. Pero ang pinakasagad na matagal, etong 9.6 tama, 10 minutes. 10 minutes yan yung 9.6. Kasi ito yung 8 minutes. Ayan, tama. Ayan, 9.6 is 10 minutes. 60 seconds ay 1 minute. 10 minutes yung pinakamatagal yung timer pala. Ayan, pero ngayon ito 30 seconds ko lang kasi ay yung default. Next naman yung ayan. Ito yung ibang mode niya, guys. Una, tong airflow meter. Ang ginawa ko dyan sa airflow meter, hindi ko kasi tinap yung wire na dapat sa ECU nakatap kasi sobrang complicated. Plus, hindi ko talaga alam kung saan yung routing ng wire na yon. Kailan pang i-locate. So, mga professional lang gumagawa nun, like sila Kuya John, diba? Kaya pinabayaan ko na lang muna. Ang nakatap lang ngayon yung 3 wires na ground, accessory wire, pati yung sa ignition key. Ayun. Yun lang muna yung tinap ko ngayon. Then sunod ay O2. Ewan ko bakit may reading yan. Dapat wala eh. Then ito yung battery. Naka 10.9 siya ngayon kasi naka ignition. Nagko-consume siya ng voltage ngayon sa battery kaya 10.9. Dahil dito sa ano, naggalaw ko tong wiper nating malupit na manual. So kaya pala 10.9. Ayan, nag 11.9 na. Kinabahan ako dun Kala ko lobat, paano uuwi nito? Nasa Tagaytay pa naman ako. So ayan, balik ulit sa time. Pag dinown mo lang, down. Airflow meter, O2 sensor. Hindi ko alam bakit may nare-read siya, pero hindi kasi nakatap talaga yan sa yung wire nan sa ECU. Anyway, ang pinaka-importante lang naman talaga sa akin, bonus na tong battery kasi 'di ba, nagkaroon ako ng voltmeter, 'di ba, nang hindi nagdadagdag ng kahit ng voltmeter talaga. So ayun, bonus na yung voltmeter. Tapos ito talaga pinaka-importante, yung turbo timer. Kasi 'di ba kailangan mag-cool down ng turbo kapag mainit. Kasi nakakasama kapag pinatay mo agad tapos galing mainit.